Kaya naman pala mga kababayan no, na under the Marcos administration, masasabi nilang ang kahirapan ay isang haka-haka. Dahil parang disconnect po sila sa reality mga kababayan. Hindi nila ramdam kung paano maging mahirap. Isipin nyo na lang mga kababayan ha, itong NEDA chief mismo ni PBBM na si Arsenio Balisacan ang nagsabi na kapag mayroon ka ng 21 pesos kada kain mga kababayan na budget, ay hindi ka na daw mahirap. Agree ba kayo? Ang mahihirap lang daw mga kababayan ay yung budget mo tagakain, 20. Pero kung may 21 ka, 21 pesos na budget per meal, ay hindi ka na mahirap daw mga kababayan, sabi ng NEDA chief ni PBBM na itong si Arsenio Balisacan. Itong si Arsenio Balisacan mga kababayan ay coincidentally, kabinete rin ni Panot. Isang dilawan mga kababayan na inabsorb ni PBBM bilang NEDA chief. Etong NEDA po mga kababayan ay siyang inatasan para tulungan ang sambayan ng Pilipino sa kanilang ekonomiya at development. Kaya naman pala hindi umuunlad ang ating ekonomiya dahil ang baba ng standard sa mga ulupong na ito mga kababayan. Anong mabibili mo sa 21 pesos? Sinabi pa nila mga kababayan, hindi ka na daw mahirap kung may budget ka na 21 pesos per meal. Anong kakainin mo dyan? Kanin lang? At asin? Kahit pa nga sabaw mga kababayan, 10 pesos. Tapos ang kanin, 15 pesos per serving. Saan ka makakain ng 21 pesos? Siguro ang sinasabi nito mga kababayan, fishball. Gusto mo lang pakainin ng fishball ang mga tao? Kaya nasasabi ng mga kababayan, haka-haka lang ang kahirapan dahil, kung may 21 pesos ka, hindi ka na mahirap. Diyos mio, panoorin po natin ha. Hindi ka raw mahirap kung afford mo ang 21 pesos pataas sa bawat agahan, tanghalian at hapunan. 21 pesos, Diyos mio. Ayon yan sa NEDA, agad namang pinalagan ng mga senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? Magkakasya ba yan para sa isang dissenting meal? Base sa datos ng National Economic and Development Authority o NEDA noong 2023, mahirap ka kung 20 pesos lang ang afford mo sa kada agahan, tanghalian at hapunan. Pero kung may 64 pesos ka pambuong araw o 21 pesos kada meal o higit pa, hindi ka na raw mahirap. 21 pesos kada meal, hindi ka na mahirap. Kita nyo mga kababayan, paano mo masusolusyonan ang problema kung unang-una, hindi mo ina-acknowledge ito? Ang baba ng tingin nila mga kababayan dito sa sambayan ng Pilipino, Hindi ka na daw mahirap kung mayroon kang 21 pesos kada meal. Anong mabibili mo dyan, Aber? Sige, kung sa karinderya para makatipid ka dahil kung bibili ka sa palengke, mas mahal pa. Kulang pa ngayon sa pamasahe. Di ba 21 balikan? Kulang pa yan. Ang baba po ng standards mga kababayan ang nasa gobyerno ngayon. Ito si Balisacan mga kababayan na gabinete ni Panot na inabsorb naman ni PBBM na isang dilawan na Marcos. Ganyan lang ang standards sila. Ang liit mga kababayan ang tingin sa sambayan ng Pilipino. Tanungin namin kayo mga politiko. Kayo nga ang i-challenge namin sa 21 pesos. Siguro toothpick lang ito mga kababayan. Presyo lang ng toothpick dahil overpriced sila masyado Kulang pa nga yan pang bottled water dahil ang bottled water mga kababayan nila is nasa 50 to 100 ang kanilang budget dyan. Kinwestiyon yan kanina sa pagdinig ng Senado. 3 meals po yun, di ba? Tama. So parang lumalabas sa 20 pesos per person per day. Per meal. Per meal. Per meal. 20 pesos. Sa tingin niyo ba that number is sufficient yung 20 pesos? Wala walang connect sa realidad mga kababayan itong mga taong nakaupo ngayon sa gobyerno. No wonder mga kababayan hindi nila natutugunan ang kahirapan sa ating bansa dahil okay lang sa kanila may 21 sila, hindi na yan mahirap, okay na yan sila. Basta kami dito, steak, yum yum yum. Kada kain siguro nila mga kababayan per meal, libo-libo, di ba? Amount in terms of peso has been adjusted for inflation. Meaning kung if the basket is... Alam ba nitong si Balisacan mga kababayan kung anong nangyayari sa bansang ito? Current situation na talaga mahihirap. Palibasa mga kababayan ang nilalagay dyan sa pwesto ay walang experience sa kahirapan kaya hindi nila ramdam. Is rice plus some... rice daw ha? Plus bayan. Okay lang sana kung 20 na bigas per kilo.
20 ang parang ice candy lang. The value of that in, say, in 2010 or 20... Ang layo ng pinagkumparahan mga kababayan 2010. Anong silbi niyo dyan? Hindi kayo updated? Oh. Hindi updated. 2010 pa pinagbasihan. Ungas. 2010, kasi may inflation na after so many years. Paano kayo sumasahod? 2010 pa pala na data niya pinagbabasihan. Mga gunggong. Oh, update mo yan. That is accounted for. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi nila binabago ang threshold. Kung ganun mga kababayan, no? Ganun lang kalang standard, hindi mahirap ang may budget na 21 pesos per meal. Lahat tayo pala mayaman. Walang mahirap dito sa Pilipinas. Oh, haka-haka lang ang kahirapan. Dahil 21 pesos, hindi ka na mahirap per meal. O batayan ng pagiging mahirap nang sa gayon ay matrack kung may epekto ba ang programa ng gobyerno sa kahirapan. Meaning mga kababayan, hindi sila gagalaw dahil wala namang mahirap lahat nakakakain ng 21 pesos and up. Pero aminado si Balisacan na kailangan na nga itong i-review lalo't pataas ang inflation rate. Ginagawa nyo? Sumasahod kayo dahil hindi nyo nire-review. 2010 pa ang data. Kasi nga nakita natin yung price of rice has been, inflation there has been over 20% for the Explain pa mga kababayan about inflation tapos bakit ganyan ang data mo? last couple of months. No? So obviously, doon lang talagang sama-sama tayong babangag muli. Kinuwenta naman ni Senator Joel Villanueva ang poverty threshold o yung panukat para masabing mahirap ang isang tao. Itinuturing na mahirap kung ang budget mo kada buwan ay nasa 2,775 pesos. Katumbas yan ng 92 pesos and 50 centavos na arawang budget. Isa pa to, Villanueva, 92 per day. Ang budget daw kada araw. I-divide mo yan sa tatlong kainan ang 92. 30 lang din. Ano mabibili mo sa 30? Kaya mga kababayan, hindi tayo umaangat mga kababayan, hindi natin naiibsan ng kahirapan dahil etong mga taong inatasan sana ng gobyerno para tulungan ang mga mahihirap ay hindi in-acknowledge ang problema. O si Gadon nga, di ba? Poverty alleviation, anong ginagawa ngayon? Wala. Nagpapalaki lang siguro ng tiyan. O Gadon, sabihin mo kung anong mga nagawa mo, naibsan mo na ba ang kahirapan? Anong nagawa mo Gadon? Halaga raw na yan ay maaring makatugon sa pinaka-minimum na pangailangan gaya ng pagkain. Pero kung titignan ang presyo ng mga bilihin, good luck kung kasya. Ang bigas, umaabot sa 65 pesos kada kilo. Ang manok, nasa 230 pesos kada kilo. At matindi. Ano kaya ang pagkain na bibili sa 21, 21 pesos? Mas mahal pa sa manok ang galunggong na umaabot sa... galunggong. Yan ang mga utak ngayon, ang mga kababayan ang nakaupo ngayon sa gobyerno. Na para lang talaga sabihin mga kababayan na under sa aming administrasyon na bangag, wala namang mahirap dahil lahat may 21 pesos budget. 280 pesos Galunggong. Per kilo. Swerte ka pa kung walking distance lang ang palengke dahil kung hindi, dagdag budget ang pamasahe sa jeep na 26 pesos balikan. Paano yan pag 21 pesos lang ang budget mo? Abonado ka pa para sa pamasahe. May 21 pesos ako for this meal. Punta ako ng palengke. Pagdating mo doon, maglalakad ka pa pauwi. Dahil kulang ang pamasahe mo pabalik. Wala ka nabili. Question is, kaya bang matustusan yung kanilang mga... Hindi! Question ka pa? Ito mga senador, mga kababayan, dapat supalpalin na nila diretsyon, no? Wake up, wake up. Question pa. Alam mo na ang sagot, obviously, na hindi yan kaya. Pangunahing pangangailangan, kagaya ng pagkain, tirahan, kalusugan, ito. Ang liit ng standards nila, mga kababayan. Hindi ko alam kung saan aabot yung 92.50. Hindi ko alam. Ang standard ni Villanueva, 92.50. I-divide mo yan ng tatlong kainan. Ano lang din? 30. Siguro, ang pagkain mo dyan, pansit. Half na pansit at half na kanin. Kung kailangan pang i-memorize. Sa kabila nito, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto sa simula ng pagdinig na mahigit 2 milyon. Isa pa yan sa Ralph Recto, mga kababayan, inabsorb ni PBBM. Isang pinklawan yan Sama-sama silang babangag dyan, mga kababayan, mga pinklawan, mga taga-inidoro, mga kababayan. Yung Pilipino na ang naiahon sa Kaya pala nasabi nila, mga kababayan, na 2.5 Pilipinos na daw ang aahon sa poverty dahil may budget na 21 pesos per meal Dapan.
With Saan nila favorable nakukuha ang conditions, datos we sa ito are mga on kababayan, course mga ugok? to become an upper middle income country. Oh, ang sasarap pakinggan mga kababayan, upper middle income country na tayo. Na kung titingnan mo sa baba talaga mga kababayan, ang dami pong mga nahihirapan natin mga kababayan. Ito nga mga entry-level jobs sa ating mga kababayan, parang kahit isang tukal lang po mga kababayan, di ba? Dahil kulang pa yan para sa ating pagkain. Ito nga pampatayo lang ng bahay mga kababayan na which is basic necessity of every family. Nahihirapan ang sambayan ng Pilipino. Basic necessity yan ha. Hindi ka mahirap kapag mayroon kang bahay. Yan ang dapat. Pero ngayon mga kababayan, kung bago ka lang nagsalta dyan sa trabaho, tapos nagpatayo ka na ng bahay, mayaman ka na. Tingin. Dapat sana, necessity yan Yan dapat ang basihan. Na lahat ng mga mamamayan ay afford ang bahay. By 2025. Ibig sabihin nito, makakaasa tayong mas tataas. Lahat ng kanilang projection mga kababayan, mas tataas. Hello, Recto. Hindi namin nakakalimutan na ikaw ang dahilan kung bakit mayroon tayong value-added tax. Aside pa yan sa tax natin mga kababayan sa kinakaltas dinagdagan pa ng value-added tax. Dahil ng rektong ito mga kababayan, addict sa tax. Tapos ang tax, inaaksayan ng mga buhaya. Ang kabubuang kita ng bawat Pilipino. Kabubuhan. Gusto naman ng mga senador na makita kung tugma ba ang numero sa totoong nararanasan ng mga Pilipino. Ay, Diyos mio. Yan mga kababayan, ang hindi ramdam ang kahirapan. Obvious ha. Hindi alam ang sagot. Ngayon, muli raw sisilipin ng NEDA ang kanilang datos at ipagpapatuloy ng mga senador ang pagdinig kasama mga economic managers bukas. Mag-imbita kayo ng mahirap dyan. Yung talagang totoong mahirap. Hindi yung kayo lang nag-uusap dyan mga mayayaman para sa kapakanan ng mahirap. Tapos ang liit ng tingin nyo sa mga taong mahihirap, 21 pesos. Hindi nga mahihirap ang tingin nila mga kababay, 21 pesos lang daw. Ang katapat, hindi ka na mahirap. Yan po ating gobyerno ngayon mga kababayan. Sama-sama tayong babangag muli. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.